Kahit pala tayo manalangin na manalangin, kahit pala tayo mag-grocery na mag-grocery, magsimba araw-araw, hindi pala ito ang magiging sukatan para dinggin ng Diyos ang ating dalangin. Kasi, paano kung nangaapak ka naman? Paano kung nandadaya ka? Paano kung nangaapi ka? Paano kung meron kang hindi pinatawad? Amen. Mapagpalang araw sa inyo lahat. Mabiyayang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Muli tayo po'y magkakasama-sama upang pagnilayan natin ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Napakaganda po ng ating pagnilayan sa araw na ito. Kaya mga brothers, mga sister, patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network. At kung may mga katanungan po kayo, please comment down below. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mga brothers, mga sister, sa araw na ito, ating pong pagnilayan ang salita ng Diyos sa araw po na ito. Napakaganda po. Sabi sa atin ng Diyos sa Awit chapter 50, 3-4, 18-19, at 19-21, katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Hindi mo nais ang mga handog, ang mga panghandog sa haing sinunog. Di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay pakumbabang pusong mapagtapat. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Sa narinig natin, na ang nais ng Diyos na handog na nais niya ay pusong tapat, pusong mapagpakumbaba. Siguro marami sa atin nais na ang dalangin natin ay dinggin ng Diyos. Maraming nais na ang dalangin natin marinig ng Diyos. Nais niya nating lahat tayo ay pagpalain ng Diyos. Ang buhay natin maging maayos at maligtas. Kaya nga, para dinggin ng Diyos ang ating dalangin, para tayo ay magkaroon ng magandang buhay, maayos na buhay, anong nais ng Diyos sa atin? Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, ang nais ng Diyos, katapatan. Paano diringgin ng Diyos ang ating handog? Tatanggapin ng Diyos ang ating handog o ang ating dalangin kung tayo ay nandaraya. Tingnan na lang natin ang nangyari kay Cain at kay Abel.
pero po silang naghandog. Ang hinandog ni Abel ay mga sariwang gulay. Ang mga hinandog ni Abel, mga sariwang mga hayop, mga panganay na hayop. Kaya ang usok ng kanyang mga handog, diretso po sa langit. Pero ang handog ni Cain ay mga sirang gulay, mga leftover. At hindi ito kinalagdan ng Diyos. Kaya ang kanyang handog, yung usok ng handog niya, yung usok lumiliko, hindi dumidiretso sa langit. Ano yung ibig sabihin nito, mga kapatid? Na kahit pala tayo manalangin na manalangin, kahit pala tayo mag-grocery na mag-grocery, magsimba araw-araw, hindi pala ito ang magiging sukatan para dinggin ng Diyos ang ating dalangin. Kasi paano kung nangaapak ka naman? Paano kung nandadaya ka? Paano kung nangaapi ka? Paano kung meron kang hindi pinatawad? Mga kapatid, alalahanin natin, ang nais ng Diyos ay katapatan at pusong mapagpakumbaba. Kasi sinabi ni Lord sa atin na kahit na kayo'y manalangin na manalangin, hindi ko kayo diringgin sapagkat marami kayong buhay na inutang. Itigil na ninyo ang pang-aapi. Pag-aralan niyong gumawa ng mabuti. Tulungan ang mga ulila, ang mga balo. Halik kayo, magliwanagan tayo. Gaano man kaitim ang iyong kasalanan, kayang-kaya ko itong paputiin, kasing puti ng pusilak sa kaputian. Ngunit kung kayo ay patuloy na susuway, tiyak na malilipol kayo. Ito ang sinabi ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, may nagsasabi, bakit lagi naman ako nagdarasal, lagi ako nagsisimba, bakit hindi pa rin dinirinig ng Diyos ang aking dalangin? May kulang. Baka nandadaya ka. Baka nangaapi ka. Nangaapak ka. Baka naman nagpapatubo ka ng pautang. Kasi alalahanin mo, as sinabi ng Diyos, kahit kayo manalangin na manalangin, hindi ko kayo diringgin. Anong dahilan? Ano yung humaharang sa ating panalangin? Anong dahilan? Bakit ang buhay mabigat? Bakit magulo? Bakit sa kabila ng ating kayamanan, we feel so empty? May kulang. Malungkot pa rin. Anong dahilan? Kasi baka hindi tayo totoo. Baka hindi tunay ang ating pag-ibig sa Diyos. Baka number 1 pa rin ang kayamanan kaysa sa Diyos. Alalahanin natin, ang nais ng Diyos, pusong tapat, pusong mapagpakumbaba. Upang nasa ganon, ang dalangin natin ay diringgin ng Diyos. Kasi sinabi ng Diyos sa atin, ang sabi niya sa atin, kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakakaabot sa langit. Ang dalangin na mapagpakumbaba ay tumatagos sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di umaabot sa Panginoon. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa mga taong nasa katwiran. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Mapabasa siya sa Ecclesiastico 35:16. Sa mga kapatid, lahat marunong magdasal, lahat marunong manalangin. Pero ang tanong, totoo ba ang ating pag-ibig sa Diyos? Hindi ba natin dinadaya ang Diyos? Kasi maliwanag na sinabi ng Diyos, kinalulugdan ng Diyos ang taong naglilingkod sa Kanya ng buong puso. At ang kanyang dalangin ay dinig ng Diyos. At hindi ito tumitigil sa ulap hanggat hindi nakakarating sa trono ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan pala buong puso tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi natin dadayain ang Diyos ng ating kapwa para dinggin ng Diyos ang ating dalangin. Kasi marami tao, dinadaya ang Diyos sa oras, sa panahon, maging sa ikapu. Ilang araw sa tao, 6 na araw,
Ilang araw sa Diyos? Isang araw. At sa atin bilang Katoliko, nasa utos ng Diyos, ipangiling mo ang araw ng pamamahinga. At kung susundin niyo yan, tutuparin, pagpapalain ko kayo, uunlad ang iyong buhay, at mamumuhay kayo ng panatag. Hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang susi para tayo ay ang buhay natin umunlad, pagpalain, maligtas, ibigay natin ang para sa Diyos. At maging tapat tayo sa Diyos at maging sa kapwa. Kasi maraming tao, nagsimba na ako, okay na yon, tapos na yon. Paano kung nasa loob tayo ng simbahan, napaka-bait natin, pero paglabas natin ng simbahan, paano kung taliwas naman ito sa ginagawa mo? Paano kung nangaapi ka naman? Paano kung meron ka namang inapakan? Paano kung may inagawang ka ng posisyon, ano man yan, o nangamkam ka ng lupa? Sa tingin mo, diringgin ng Diyos ang dalangin ng taong ito? Hindi. Kasi ang nais ng Diyos ay pusong tapat. Kailangan, kasi napakalaga ng katapatan. Kahit ikaw rin mismo, ayaw mong ikaw dayain. Lalo na ang Diyos. Kasi kailangan maging tapat tayo sa Diyos upang maging tapat tayo sa ating kapwa. Amen? Kasi akala ng tao, okay lang magsimba tapos na. Mahalaga magsimba. Mahalaga magdasal. Mahalaga magrosaryo. Pero higit na mahalaga ang sundin, pakinggan ang tinig ng Diyos. At sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, dito bababa ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu Santo. At sa ayaw mo't sa gusto, babait tayo. Bagamat mahirap, marami tayong pinagdadaan ng hirap, mahirap sumunod kay Lord, pero hindi tayo iniwanan ng Diyos. Sinamahan tayo ng Diyos. Hanggang sa kamatayan sa krus, inialay niya ang buhay para tayo ay makapili niya sa langit. Maligtas tayo sa masama. At bago siya umakyat sa langit, hinabili niya sa ating lahat. Humayo kayo ipangaral ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos. Amen? At hindi lang yon, binigay niya ang kanyang banal na Espiritu Santo upang may lakas tayo, upang ang Diyos ang ating masunod sa ating buhay. Kaya sa ating lahat, isang paalala sa atin ng Diyos, lahat tayo nais ng Diyos maligtas, nais ng Diyos gumaling. Lahat tayo nais ng Diyos magkaroon ng magandang buhay, maayos na buhay. Yun lang ang tanong, tinatanggap mo ba ang grasya, ang biyaya ng Diyos? Sumasampalataya ka ba sa Diyos? Kasi kung tayo nanalig, sumasampalataya, hindi natin dadayain si Lord. Susundin natin siya ng buong katapatan. Ibigay mo ang araw ng pamamahinga, ibigay mo ang para sa Diyos. At upang nasa ganon, pag sa araw ng linggo, bukod sa pagsimba, dumalo ka every Sunday fellowship. At sa pagsisimba mo, pagdalo every Sunday fellowship, at nakikinig ka sa salita ng Diyos, ang dalangin mo, diringgin ng Diyos. Kasi bakit? Bababa ang Holy Spirit. At pag bababa ang banal na Espiritu Santo, maghahari sa atin ang pag-ibig, pananalig sa Diyos, dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At sa pakikinig, makikita natin, mabubuo sa atin ang malaking pananampalataya. At sa pananalig, susundin mo ang Diyos. Susundin mo ang tama, ang kabutihan. Hindi mo kakampihan ang mali. Amen? Kaya nga, sabi ng Diyos, katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Amen? Ang ibig sabihin ng Diyos, maging tapat tayo sa Diyos at maging sa ating kapwa.
Huwag kang kakampi sa mali. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mga agaw. Huwag kang mga ngamkam. Ipagtanggol mo ang mga inaapi. At manindigan tayo sa katarungan upang ang ating dalangin diringgin ng Diyos. Alalahanin natin na sa Diyos ang buhay, na sa Diyos ang kaligtasan, na sa Diyos ang pagpapala. Kaya nga makikita natin si Elias na nalangin na huwag umulan. Dininig ng Diyos ang dalangin ni Elias, hindi umulan. At hindi naman nagutom si Elias, nagpadala ng Diyos ng uwak ang Diyos kay Elias upang magdala ng pagkain kay Elias. Ibig sabihin, kapag ikaw kinalugdan ng Diyos naging mabuti, hindi ka pababayaan ng Diyos. Diringgin ng Diyos ang ating dalangin. Iingatan tayo ng Diyos. Pakita mo nangyari kay Haring Antioco. Ano nangyari kay Haring Antioco? Sinabi dito, kaya't si Antioco na ang akala sa sarili, hindi siya karaniwang tao at nag-akala rin na mautusan niya ang alon sa dagat at matitimbang ang matataas na bundok ay bumaksak sa lupa at kinailangang buhatin na nakahiga. Maliwanag na hayag dito ang kapangyarihan ng Diyos. Inuod ang kanyang katawan at dumanas siya ng napakatinding paghihirap. Nabulok na ang kanyang laman kahit buhay pa siya. Ano pat ang buong hukbo ay nasusuka dahil sa kanya. Dahil sa baho ay wala nang lumapit upang dalhin siya kung saan niya gusto. Ito ang taong dati naniniwalang maaabot niya ang bituin sa langit. Amen? Kaya sa tindi ng hirap, nagpakumbaba rin siya sa wakas. Sa gitna ng pagpaparusang iyon ng Diyos at sa hirap ng kanyang dinaranas, unti-unti niya nakita ang liwanag. Nang hindi na siya makatagal sa sariling baho, nasabi niya ang ganito, matuwid na ang tao pasakop sa Diyos at ang sarili hindi dapat ipantay sa Kanya. Ang masamang taong ito'y nangako sa Panginoon, ngunit hindi siya kinahabaga. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, kahit hari pa siya, matindi ang nangyari sa kanya. Buhay pa siya, inuod na siya. Kasi naging mataas siya. Marami siyang buhay na inutang. Marami siyang inapi. Samantalang si Elias hindi naman hari, hindi naman mayaman, pero si Elias hindi namatay. Inaakyat ng Diyos sa langit. Sinundo ng Diyos ng karwahing apoy na kabayo at inakyat ng Diyos sa langit. Kaya sa ating lahat, malalaman natin ang dahilan bakit ang tao hindi marinig ang dalangin, bakit mabigat ang buhay, bakit magulo, bakit nahihirapan. Kasi dinadaya natin ng Diyos. Ibigay natin ang para sa Diyos. Maging tapat tayo sa Diyos at sa kapwa. Pag-araw ng linggo, magsimba po tayo, tumalo every Sunday fellowship. At sundin natin ang kalooban ng Diyos. Katapatan na nais ko, kalakip ng paghahain. Maraming salamat po and God bless us all. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Yes, Lord, nais mong puso mapagpakumbaba, pusong tapat. Kaya Lord, hugasan mo kami, Lord, linisin mo ang mga pagkakasala. Alisin mong basura sa aming puso upang aming dalangin dumiretso sa trono ng Diyos. Alisin mo ang galit, sama ng loob, kataasan, kayabangan.
At sa oras na ito, Panginoon, hugasan mo kami ng banal na Espiritu Santo upang maghari ang pag-ibig, ang pagpapatawad, habag malasakit, pagtulong, pagkakawang gawa. Kaya Lord, sa mga oras na ito, mga nanonood, nakikinig, ipagkaloob mo sa bawat isang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. Dinggin mo ang dalangin ng bawat isa. Ipagkaloob mo ang pagpapala, ang kaligtasan, kagalingan, buhay. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, and God bless us all. You're watching ETVN Philippines.